Narito na naman po ang isang araw na kung saan ang Diyos ay talagang nagbubukas ng kalangitan upang tayo pagpalain. Gaya po ng titulo ng programang ito, Araw-araw na Pagpapala. Ito po ang hangarin ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo po na dumaloy ang blessings ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo ng maiksi. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Banal na Espiritu, patuloy ka naming wini-welcome, Lord, dito po sa platform na ito upang patuloy namin pagbulayan at makatanggap ng kalakasang espiritual na siyang tunay na magiging daan ng pagpapala sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pamilyar na po yung verse na aking babahagi ngayon, Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagsubakitan nyo na pagharian kayo ng Diyos at ng kanyang katuwiran at ang lahat ng ito ay pagkakalob niya sa inyo. Yung po kasi, no po, nais ng Diyos talaga, no? Na unahin natin siya lagi. First, no? Siya po yung laging lalapitan natin agad o ano man ang mga kalagayan ng ating mga buhay. Si Lord agad ang dapat lapitan kasi alam niyo po, merong mga ganong pagkakataon sa ating mga buhay, di ba? Na kapag okay lang, tsaka na lang ako lalapit. Pero pag medyo magulo na ang sitwasyon, bagsak ang negosyo, tagilid ang pag-aaral, merong kaganapang hindi maganda sa loob ng tahanan, tsaka po natin naalala ang Panginoon. Alam niyo po, maraming pong tao ang talagang gustong dumulog sa trono ng Diyos. At alam niyo po, pangako niya naman talaga, bubuksan niya. Mga kapatid, itong araw na ito, yan pong nais iparating ng Panginoon ng usap sa puso ko. Meron po kayong kahilingan, handang tugunin yan ng ating Panginoon. Kasi wag po natin gawing emergency contact lang ang ating Panginoon. Pag emergency lang, tsaka lamang po tayo lumalapit. So, kaya nga sa halip ng magtanong, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Mas madalas sana nating itanong, ano ba ang nararapat at naaayon sa kalooban mo. So, kasi nga, minsan, pagkatapos nating magkamali, tsaka lang tayo lumalapit, dapat po alamin na natin agad, Lord, ito ba yung nais mo? At ito yung una nating gawin. Okay? So, pagkatapos na magkamali, no, dapat manalangin tayo. Kaya, isang babae natutunan ko, ang Diyos po kasi ay hindi parang spare tire, no? Alam niyo po yung reserbang gulong. No, 'pag hanggang working pa yung, mga bagay na alam nating gusto nating gawin, tuloy-tuloy lang at pag naplat tayo tsaka lang natin hinahanap si Lord. Huwag po sanang gano'n, po. So, kung, kapag maayos ang buhay hindi nagpe-pray, kapag may pera hindi nagsisimba, 'no, kapag successful wala ng oras kay Lord. Kaya dapat talaga lumapit tayo sa Panginoon. Kahit bumagsak tayo, sabi niya, "A righteous man falls 7 times, but still 8 times babangon siya." Yan ang sabi ng ating Diyos. Kaya hindi ito ang disenyo ng relasyon sa Diyos. Ang Panginoon ay hindi accessories, okay, ng buhay. Siya ang sentro dapat ng buhay natin. Kaya nga, may ilang nagsasabi, busy lang ako kaya wala akong time kay Lord. Paano? Pero ang totoo, may oras tayo sa maraming bagay. Mga kapatid, kayo na po nakakaalam yan. Talaga minsan nalilibang tayo, 3 oras, 4 na oras, nagbababad tayo sa kung ano-ano mga bagay, pero hindi po natin malapitan ng Panginoon. Our God is longing na po sa ating pakikipag-fellowship sa Kanya. Gustong-gusto kaya tayong kausap ng Panginoon. At yan po yung dapat nating madalas gawin, hindi lamang pag may kailangan. Yung minsan lalapit ka na wala kang kailangan, gusto mo lang siyang kausapin. Gusto mo maglambing, gusto po makipagkwentuhan sa Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos talagang nandyan siya. So, seek ye first His kingdom. Hindi hanapin siya pag libre ka. Okay? Seek God, o hanapin siya kapag okay na ang lahat. So, dapat po, hallelujah, kahit na yung mga time natin, ibigay natin talaga ng priority para sa Kanya. Okay? So, praise the Lord. Kaya nga, ang unang prioridad ay nagbubunga ng tamang direksyon. Yan po yung magandang naunawaan ko po. No? Kapag inuuna mo ang Diyos, hindi ibig sabihin wala kang problema. Pero hindi ka mawawalan ng tamang landas. Lagi kanyang pangungunahan. Kaya itong araw na ito, sa maiksing pahayag ng salita ng Diyos, sa Matthew chapter 6, verse 33, tayo po'y manalangit at hilingin natin na po na samahan tayo ng Diyos habang siya ang patuloy na inuuna natin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Tunay ang puso namin nag-uumapaw sa kagalakan
Dahil Lord, hallelujah, pinapaunawa mo sa amin, O God, na kayo lang talaga ang makakapag-satisfy, kayo lang po makakapagpupuno at magpapaumapaw pa ng aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kaya't ang nais namin, Panginoon, patuloy magbalik ng papuri, pagsamba, pagpasasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kang luwalhatiin. At higit sa lahat, gaya ng salita ni binanggit ngayong umaga, uunahin ka namin at patuloy ka namin uunahin sa lahat ng bagay bago kami kumilos. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa araw na ito, and I ask Lord sa kasagutan ng mga padalangin at kahit imposible, gagawin imposible para sa kanila. Ito po ang aking deklarasyon at panalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Tayo po magsabi ng Amen. God bless you po and Shalom.